Masamang plano laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nabisto ng AFP at NBI, tukoy na at makukulong na. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mismo AFP ang nagsiwalat na may mga retiradong sundalo at general na nagpapakalat ng anilay fake news. Kaya babala ng sandatahang lakas, posible may epekto ito sa kanilang pensyon. Nabisto ang masamang plano laban kay PBBM, AFP at NBI, kumilos na. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Babala ng AFP, posibleng matanggalan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno o yung inciting to sedition na labag sa batas. Panawagan ni Trinidad, huwag gamitin ang militar sa isyu ng korupsyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar, hindi palitan yung gobyerno. May nagbabalak na naman, tahimik sa umpisa, pero ramdam mong may kumukulo sa ilalim. Hindi ito simpleng chismis, hindi rin ito ordinaryong galit sa gobyerno. Ito'y plano, isang di umano'y masamang plano na muntik nang makalusot, pero may hindi nila alam, may nakamasid. Pero bago natin pag-usapan kung sino, paano at bakit, tanungin muna natin, paano kung ang kalaban, dati mong kakampi? Ang balita na ayaw nilang lumabas. Ayon sa AFP at NBI, may mga retiro na opisyal ng militar na ngayon ay tila gustong buhayin ang mga lumang estilo ng pag-aaklas. Ang iba raw, nagpapakalat ng mga fake news laban sa gobyerno, habang ang ilan nag-uudyok ng pagbawi ng suporta sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng issue sa flood control project, bigla silang naging maingay? At bakit retirado na, tila gustong-gustong bumalik sa spotlight? Simple lang daw, tila galawang NPA-CPP. Ito'y ayon kay unofficial PBBM News. Subtle sa umpisa, pero may halong pagdududa, may boses ng destabilisasyon. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Civilians na raw sila, pero sabi ng AFP spokesperson Colonel Francer Magaret Padilla, civilians nga po sila. Pero since tumatanggap sila ng pensyon, pag-aaralan natin kung paano ito papasok sa pananagutan. Ang ibig sabihin, kapag napatunayang may seditious act o fake news na may layuning manggulo, maaari silang kasuhan at higit pa doon, maaari silang mawalan ng pensyon. Isipin mo yun, mula sa 160,000 buwan ng pensyon ng isang 2-star general, biglang zero dahil sa isang maling pahayag sa social media. Pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. At ang tunay na operasyon, ang counter-intel. Habang tahimik ang iba, ang AFP pala'y matagal nang nagmomonitor. Isang opisyal ang umamin, may retired generals daw na nagsusulsul ng maling impormasyon sa mga aktibong sundalo. Parang luma na ang script, pero ito ang nakakatakot. Mukhang sinasadyang guluhin ang isip ng mga nasa serbisyo. Sabi nga ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang problema ngayon, pati ang retired pinipilit baguhin ang katotohanan. Kung problema ay korupsyon, ang sagot ay ayusin, hindi umaklas. May punto, kasi kung tunay ang layunin mong baguhin ang sistema, dapat sa loob, hindi sa kalsada o sa social media mo ginagawa. Pero kung gusto mong manggulo, iba yun. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar, hindi palitan yung gobyerno. At ito ang meeting before the storm noong Setyembre 19. Ilang araw bago ang anti-corruption rally noong Setyembre 21, may meeting daw na nangyari. Kasama ang ilang grupo ng retiradong opisyal, kabilang ang AGFO o Association of Generals and Flag Officers. At sa meeting na yun, may mga payag daw na hindi dapat lumabas, pero lumabas. At ngayon tinutugis na ng batas ang mga nasa likod ng seditious call. Ngayon malinaw na, hindi ito simpleng freedom of speech, hindi rin ito basta opinyon, ito'y pagsuway, paninira at pag-uudyok sa kaguluhan. Kaya't ayon sa AFP, the AFP is not gonna take this sitting down dahil kung papabayaan ito, mawawala ang disiplina
ang haligi ng ating sandatahang lakas. At kapag mawala yun, sino ang magtatanggol sa atin? We are not taking it sitting down. So wag po kayong mainip. Nagtatrabaho po kami. Ang katotohanan na ayaw nilang marinig, ngayon malinaw. May nagplano, may sumubok pero nabisto. Salamat sa mabilis na pagkilos ng AFP at NBI, ang masamang plano laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay nabasag bago pa man ito magliyab. Pero ito ang dapat nating tandaan, habang may natitira pang gustong manggulo, dapat mas lalo maging alerto tayo. Ipanalangin natin ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa huli, ang tunay na laban ay hindi sa lansangan, kundi sa isipan ng bawat Pilipino. Have mercy, O God. Ang mundo ay puno ng gulo, mga plano ng kasamaan, pagtataksil at kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isa na tapat, may isa na matuwid, at may isa na nagmamahal pa rin kahit sa mga nagkakasala. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay totoo, kaibigan, pero ang kanyang habag ay mas malalim pa sa ating pagkakamali. Ang kanyang galit sa kasalanan ay totoo, therefore, ang kanyang biyaya ay mas makapangyarihan para magligtas. Kahit may kaguluhan sa paligid, may kapayapaan sa piling ng ating Panginoon Kristo. Kahit may nagbabalak ng masama, meron tayong Panginoong Diyos na laging nagbabalik ng kabutihan. Pero may mga pusong puno ng galit. Kahit may mga pusong puno ng galit, may tagapagligtas na puno ng pag-ibig. Kaibigan, baka ikaw rin ay pagod na sa balita, sa kasinungalingan at sa takot. Ngunit naririto ang ating Panginoon Hesus, bukas ang kanyang mga bisig, handang patawarin, handa kang yakapin. Wala nang kailangang itago, wala nang kailangang ipagtanggol. Isuko mo lang ang puso mo sa kanya dahil sa piling niya, kahit gaano kadilim ang mundo, may liwanag na hindi mapapatay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong katapatan sa gitna ng kaguluhan. Salamat po dahil kahit may mga nagbabalak ng masama, ikaw ay nananatiling makatarungan at mapagmahal. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at linisin niyo po ang aming mga puso. Tulungan niyo po kaming manindigan sa katotohanan, pero laging may pag-ibig. Gabayan niyo po ang aming mga pinuno at ilayo mo ang aming bansa sa kaguluhan. At higit sa lahat, turuan niyo po kaming magtiwala, magpatawad, at sumuko sa iyong kalooban. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagtinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay.